Wala ba kanina nagtatagalog ka? Parang kinakabahan naman ako sa'yo. Nagtatagalog daw po ako dahil may Tagalog tayo. Makakasama ba ako? Okay, Tagalog sila. So, manin po muli yun, nakachinelas ako lang. Hindi ako makapagsabatos. So, ginang Heli. Ambo. Hindi po siya Eli, Heli siya. Sa Pampanga. PH siya, Heli. May hit po siya. Welcome po. From Batangas po. Si Heli lang ba? JC. Katang-katang? Tama ba ako? Katang-katang yung Tagalog din si JC. Tayo natin muli yung ating text. Hindi ko pa siya gustong iwan. Ano pa siya ilalabas. Okay. Last Sunday po, nakachinelas din ako dahil hindi pa rin masyadong heavy yung pako. So, from Manila, makaisip nyo masyadong passion. So, let's basahin natin yung talata. Kung inyong tinatawagan bilang Ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, buhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Ulitin ko lang po sa inyo kung inyong verse 17, 1 Peter 1:17, kung inyong tinatawagan bilang Ama ang humahatol na walang pagtatangi ayon sa gawa ng bawat isa, mamuhay kayo ng may takot sa panahon ng inyong pangingibang bayan. Pray po tayo sandali. Muli po kami dumudulog sa inyo, Amang Banal, oras na ito sa inyong banal na gawain. Salamat sa malaking pribilehyo ito na higit na wala pa kami magtipon, makarinig ng inyong banal na salita. Patid nyo na wala kami magagawa sa sarili. Ako na nagsishare ng word, yung mga nakikinig, hindi mo po kami aabutin, Panginoon, sa aming kalagayan. Laging po namin na masarap po namin ano man ang mga katotohanan iyo inihanda sa pagdito. Mapupurihan po kayo, maitaas kayo. At naway, nakita namin kung sino kayo sa isang malalim na kalagayan. Sa malalim na pagkaunawa. Gaano kalalim din ang iyong pag-ibig. Ang iyong pagbabalasakit sa amin sa pamagitan ng inyong anak. Ikaw may control ng lahat ng bagay mula sa matapos ang preaching service na ito. Panginoon, hayaan mo ang aming lubos na paggalang sa hopes sa pagdatatro. Ang siyang mangyari sa amin lahat. Aking tinatagubilin ng bawat lalaki na ito. Sapagkat kayo lamang po pwedeng mangibabaw sa lahat ng aming gagawin. Nawa, Panginoon, ang nais mo ay sentro kami kung sino ka. Kung magitan ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Kung mapapansin po ninyo yung ating title, Holy Field, parang hindi pa siya lumalabas. Okay. Pang-apat na tayo. Pero pupunta po tayo dyan. Kaya lang, ihimay ko lang yung mga unang.
Holy fear, yan ay ang buhay ng isang totoong mananampalataya. Ang isang Kristiyano sa Bible ay talagang ang kanyang takot ay hindi sa anumang bagay, kundi ang kanyang takot ay hindi siya natatakot sa anumang mangyari sa daigdig, ano man ang kalagayan, yan ang kanyang kalagayan, ang kanyang takot sa isang banal na Diyos na. Alam po nyo, ang talatang ito ay inuulit-ulit ko, okay? Hindi ko alam kung ginawa niyo na yun, itong 1 Peter 1:17, okay? At alam po nyo ang aking patuloy na nakita. Pakita nyo rito sa kung inyong tinatawagan bilang Ama. Nakikita po niyo rito yung thought ni Pedro, yung kanyang kaisipan, ang kanyang tinuturo. Ano yung tinuturo dito ni Pedro? Yung bagong relasyon sa Diyos. Yung mga pumasok at yung bagong relasyon sa Diyos. Kasi yung salitang Ama, kasi yung salitang Ama, di ba in-explain ko po last Sunday? Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Okay? Malinaw po yun. Okay? Lahat ng tao, yung may hininga, mga tao, anak ng Diyos sa pamamagitan ng siyang nagbigay buhay. Okay? By creation, tawag doon. Dahil sa Kanya tayo humihinga, sa Kanya tayo nagtatagal ng ating pagkatao. So, sa isang puntong gano'n, Acts 17, anak tayo ng Diyos. Pero yung relasyon sa Diyos, iba po yun. We become only the children of God only by adoption. Ibig sabihin nun, tayo naging anak lang ng Diyos kay Kristo Jesus kung magitan ng inampon relationship. So, kayo magtaka, huwag kayong magugulat. Ang pagiging anak ng Diyos sa isang relasyon ay isang biyayang ginawa ng Panginoon na dati ganito ka. Yung hindi na dati, ang tingin natin sa Diyos yung nasa itaas. Siya yung lumikha ng lahat ng bagay. Subalit ngayon, bilang nakakilala sa Kanya, ang iyong relasyon sa Diyos, pagkakilala, ay personal para siyang magulang sa iyo. Para kanyang iniluwal, di ba, ang Bible ay napakaingay dyan. Ipinanganak ng Diyos. Mga ipinanganak ng Diyos. Dati, sabi ng Bible, huwag kayong magugulat dito. May mga anak ang Diablo. At ako yun dati. At kayo yun. Kasi walang anak na makasalanan ng Diyos. Wala. Kaya nga, si Kristo dumating, ulit-ulit lang ako, inubos tayo sa ating kasalanan, at nung tanggapin natin siya, bilang Panginoon at tagapagligtas natin, binigyan tayo ng Diyos ng right, power, authority para maging anak ng Diyos. So, importante maintindihan nyo ito kasi yung salita dyan, kung inyong tinatawagan bilang Ama, sino yung Ama? Ang Diyos. Yan ang bagong kwento, bagong pasok ng pamilya, ng buhay, ng isang taong nakakilala. Remember, ang thought dyan, gusto ko para ang Bible, masunod ninyo, unawain ninyo kung anong kaisipan ng nagsulat. Ang kaisipan ng nagsulat dyan, patuloy, gayong kayo'y Kristiyano, in view of the fact, kayo mananampalataya, tinatawagan nyo ang Diyos bilang Ama. So that's the point sa puntong ito. Now, ano ang ibig sabihin ng tinatawagan? Importante yun. Dati, hindi naman tayo tumatawag talaga sa Diyos eh. Alam nyo, ang tawag natin sa Diyos dati yung panic prayer, yung tumatawag lang tayo pag kailangan natin siya. Pero iba ngayon bilang mananampalataya. Ang pagtawag natin sa Diyos ngayon ay buhay. Hindi siya occasional, kundi isa siyang buhay na nakikipagrelasyon sa Diyos. Pumasok tayo sa isang panawagan ng Diyos, tinawag tayo ng Diyos, tinanggap natin yung kanyang pagtawag. Paano natin malalaman tinawag tayo ng Diyos? Tinawag tayo ng Diyos sa pamagitan ng Ebanghelyo kay Kristo. Then, tinanggap natin yung tawag ngayon at pumasok tayo sa relasyon ito sa pamagitan ng pananampalataya. Pero di ba, buksan natin uli para maulit ko lang kasi para sa kapakanan ng bago. Ngayon lang ang nakaupo, nakagdalo. Para maintindihan natin yung Galatians chapter 3, verse 26. Okay? Para makita ninyo, hindi lahat ng tao anak ng Diyos according to the Bible.
Inuulit ko, according to the authority, according to the scripture, according to the Bible, hindi lahat anak ng Diyos. Now, kung di ako anak ng Diyos, kanino ko anak? Anak ka ng kasalanan, anak ka ng sanlibutan, anak ka ng Diablo. Yan din ang sinasabi ng John chapter 8:44. Nakala niya po yung sabihan na yan. Tingnan natin ang binagyan. Sapagat kay Kristo Jesus, kayong lahat, sinong lahat? Lahat, hindi lahat ng tao, hindi yung na kay Kristo. Yan ang emphasis. Yun ang emphasis. Relationship yan. Sabagat kay Kristo Jesus, kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Anong means? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Naintindihan niya? Nakuha nyo? Ibig sabihin, ang relasyon natin sa Diyos, faith. Faith kanino? Kay Jesus Christ. Okay? So, kanino ako anak dati? Well, anak ako ng sanlibutan, anak ako ng kasalanan, anak ako ng demonyo. Mahirap tanggapin yun, that's true. Kaya nga dati, ang Diyos sa akin, nandyan lang siya, pero wala akong relasyon sa Kanya. Wala akong karanasan, wala akong knowledge, kung sino siya, hindi malalim ang kaugnayan ko sa Panginoon. Of course, may religion ako. Roman Catholic ako eh. Alam ko yun eh. Traditionally eh. Kaya lang, sa ngayon, nung makilala natin si Kristo, nagkaroon tayo ng personal, tunay, na damdamin at relasyon sa Diyos. Now, anong Diyos sa'yo ngayon? God is your Father. Na-conscious ka ba dyan? Is God your Father? Is God your God? Is God your Father? Hindi, naniniwala ako sa Diyos. Siya yung Diyos yan. Siya yung lumikha. Hindi yan ang ibig sabihin. Special ito. Kasi, bakit ko inuulit-ulit ito? Dapat ko, wala na yatang pinakadakilang pwedeng mangyari sa tao ang siya ay maging pamilya ng Diyos. Kasi kung hindi ka pamilya ng Diyos, ayon sa Bible, sabi ng Bible, pamilya ka daw ng Diablo. Yun ang sabi. O, ulitin natin ulit, ha? So, nakita nyo, ang relasyon ko sa Diyos, ang relasyon ko sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Laging nakasentro kay Kristo. Tayo'y naging ampon lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Mamaya, upo-upo tayo dito, pagiging miyembro tayo dito, hindi naman tayo sa Diyos. Kaya nga nakasentro sa krus, nakasentro sa Panginoon eh. Dahil ito lang ang paraan ng Diyos para tayo ay ipanganak niya at maging pamilya niya. Kasi, dami na tamang text, kung inyong tinatawagan bilang ama, okay, naintindihan yun. Yun ay nagsasalita lamang sa mga true believers ng unang panahon. At kung mananampalataya tayo ngayon, pauman yan ha. Sige, John 1:12 and 13. Mark. Kaya, subalit, ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sining Kanya, Jesus Christ. Kadawanin ko na yung ano mo din sabihin ng tumanggap kay Ano ibig sabihin nun? Dati, hindi mo siya tinanggap. Ngayon, tinanggap mo. Ibig sabihin, narinig mo siya. Narinig mo yung mabuting balita. Narinig mo si Kristo na matay sa'yo. Si Kristo na sa anak ng Diyos. Dahil sa pag-ibig niya sa'yo, sinubo niya sa'yo, at sinamatay, at ikaw ay natos, at naniwala kayo. Yan ang ibig sabihin ng gospel. Yan ang ibig sabihin ng mabuting balita. Ang mabuting balita sa Bible ay si Jesus Christ. God so loved the world. Magpapasko na naman. Hindi ba? Meron pa man dakilang bagay na nangyari sa daigdig na ito, no, ang Diyos ay naging tao at dumating dito sa lupa. Ala nang higit kanino. Walang hihigit na kasaysayan na pwedeng mangyari sa tao. Ang Diyos ng langit ay nanahog sa pamamagitan ni Kristo. So John 15, God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ang sino mang sa Kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak,
Hindi magkaroon ng buhay na walang. Ang tao, kailangan niya ng tagapagligtas. Bakit? Napapahamak siya. Hindi ka ba naniniwala na mapapahamak ka kapag si Jesus Christ hindi mo sinunod, hindi mo tinanggap? Alam mo ba kung saan ka mahuhulog? Mahuhulog ka sa bangin. Pag namatay ka, judgment ka agad. Kung si Kristo ay hindi mo itingnan sa iyong buhay. Parang yung ating lipunan. Parang yung kita ng gobyerno, tayo kayong Panginoon. Gusto ngayon na sinoba ng Diyos, yung gobyerno na mo eh. Kaya ang bansa ay, pagkalaking bangin din. Nakita nyo yan eh. Nakita nyo na? Ganyan din ang tao. Kaya nga, kailangan niya si Jesus Christ ng buhay. Ano man ang inyong edad, ano man ang inyong kalagayan, ano man ang inyong tinapos, ano man ang inyong buhay, ano man ang inyong kulay, ano man ang inyong lengguwahe, si Kristo ay kailangan ng bawat isang tao. So, ang sino mang tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanyang pangalan ay Kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Clear? Clear? Sino lamang? Well, yung sumampalataya at tumanggap sa Kanya, anong binigay ng Diyos sa kanila? Right, authority, and the power to become children of God. Akala ko rin dati, meron naman akong reliyon eh. Akala ko rin dati, kasi nire-recite ko yung Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Kabisado ko yun eh. Sa school na pinasok ko, nung college ako, puro dasal kami eh. Ganun eh. Our Father, akala ko rin, anak ako ng Diyos. Kaya alam, ibang pala ako, ligaw ako ng panahon na yun, dahil hindi ko alam ang salita ng Diyos. Ngayon natutuwa ko, nakilala ko ang Panginoon. Yan o. Anong klaseng kapanganakan? Ano ibig sabihin ng ipinanganak ka ng Diyos? Tinanggap po si Kristo, binigyan ng karapatan. Ayan, ang linaw. Na ipinanganak, hindi sa dugo, sa kalooban ng mga, sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ano ibig sabihin yan? Kung yung i-insultuin yung salitang po, again, maliban ng tao ipanganak na muli, ano ibig sabihin nun? Kailangan siyang ipanganak ng Diyos. Hindi papasok. Ayan. Yun yung salita ni Kristo, hindi ko salita yan, o. Ipinanganak, hindi ibig sabihin ng ipinanganak ng dugo ng lahat, hindi sa kagagawan ng tao. Kundi ang Diyos ang naghimala, umulak, sumumbat, sumungkit, kumahusap sa iyo, at naintindi at naunawaan mo, tinanggap mo si Kristo, binigyan ka ng Diyos na maging karapatan. So, kahambugan mo sabihin, kakayabangan mo sabihin, I'm a rich man. I'm a child of God. Child of the King. Kahambugan ba yun? Hindi bragging yun kung salita ng Diyos ang nagsasalita. So, ngayon, di nagkaroon ako ng relasyon, mayroon akong relasyon sa Diyos. Ngayon, ang Diyos ngayon, ang sabi ng Bible, is my Father. Tatawag ako sa Kanya, sabagat ang Diyos ay aking Ama. Sabagat ang Diyos ay aking personal na magulang na nasa langit. Yan ang ibig. Dali mo ulit sa 1:17 ng 1 Peter. Okay. Kung inyong tinatawagan bilang Ama ang humahatol ng walang pagdatangi. Ngayon, ito yung titingnan natin ngayon. Nanong burin ang sabihan, salitang tawagin kung tinatawagan nyo. Alam nyo ibig sabihin kung tinatawagan nyo. Yan ang natural life ng Christian. Yan ang reality ng buhay ng Kristiyano. Anong reality? Alam mo ang isang tao naging Kristiyano. Ano yun? Oo. Ano yun? Siya'y matututong makipag-communicate Diyos. Ayon ng Diyos ay kanyang Ama. Wala ko sinasabing perfection. Sinasabi ko lang sa inyo, relasyon. Ibang reliyon, ibang relasyon. Naintindihan niyo ako? Okay, now,
tumatawag sa Diyos. Ngayon, ano yung ibig sabihin ng calling? Calling, the word call is a synonym for prayer. Gusto lagi tayong tumatawag, tinatawagan, ito ay kasing halaga at kasing kahulugan ng salitang panalangin. Sabi ko din Okay, hiramin ko. Nagamit ako ng ibang salin. Kasi nag-aaral tayo. Iba yun talagang medyo lumalawak yung pag-aaral natin. Yung salitang call. So, sa ibang salin, J.B. Phillips, yung salitang call, ito yung sinabi niya sa kanyang translation. So, 1 Peter 1:17, ito yung kanyang salin. If you pray to a Father. Hindi call, tawag. Prayer. Okay? Now, ano yung ibig sabihin ng if? Conditional? Mo rin sabihin ng if. Ano yung ibig sabihin ng if? Natural lamang. Nagtatawag ka. Dahil ikaw ay pumasok sa pamilya ng Diyos. In view of the fact, hindi siya hypothetical. Muli sabihin, hindi siya haka-haka. Hindi siya sumuswerte. Ang Kristiyano, sa totoo lang, biblically, I know whom I have believed. Hindi siya nangangapa, hindi siya sumusuntok sa akin. Alam Kristiyano, alimat, yan nung kita ng edad, Kristiyano ka ba? Sasabihin mo sa akin, bagya. Walang ganon. Pag sinabi mong bagya, hindi authentic. Hindi ka sure. Ibig sabihin nun, baka wala yung Holy Spirit. Kasi nga, ang Holy Spirit, kapag pumasok sa puso ng tao, nagpapatibay. Cry! Ama. God has given binigay ng Diyos yung Espiritu ng anak bilang kinupo. Alam na alam mo na ikaw ay anak ng Diyos dahil sa Espiritu Santo nasa puso mo na sumisigaw sa Diyos. Ama! Father. Ano yung sumisigaw? The heart. Wala kasabihan, pag nasa puso ng isang tao, alam na alam mo na. Alam mo, mahal na mahal kita kasi nasa puso kita Nasa puso ko ang reliyon, nasa puso ko salita ng Diyos. Tapos, ang sa pag-attend natin, alam mo, aliw na aliw ako, may concentration ako, nakikinig ako, kasi nasa puso ko See? Kumakanta ako ng mga awitin papuri. Nakataas ang kamay ko. Inaalay ko sa Diyos. Ramdam mo kasi nasa puso ko. Nakikinig ako ng sermon, preaching, brother. At naintindihan ko kasi gusto ko sa puso. That's it. Ang Diyos, alam na alam mong nasa tao. Bakit? Ini-align ng Diyos ang kanyang based sa kanyang salita. Pero, nakaupo ka dyan, hindi ka naman nakikinig, hindi mo inuunawa. Shame on you. It's your problem. Ikaw ang dumadaya sa iyong sarili, hindi ang Diyos. Hindi ako. So kung nakaupo ka dyan, sino ka man dito, wala akong pakialam sa'yo kung sino ka, tao ka may kaluluwa ka. Kailangan mo ang Panginoon. So may pandinig, ano sabi ni Kristo? Alam niyo ang problema ng tao? Alam niyo ang problema ng tao? The heart. Ang tunay na sakit ng tao, ayon sa Bible, Jeremiah, di ba? Yan ang sasabi ng 11 ba? O 19:7. Ano ang pinakasakit ng tao? Hindi cancer, hindi physical, hindi pera. Ang pinakasakit ng tao, ayon sa Bible, the heart. Puso. So, muli, inulit ko lang kasi may bago Galatians 4:6. Gusto niyo akong tanungin, anong Christian? Now, ito yung isang definition ng Christian. Okay. At itong bagay, pag ito alam nyo, ang Kristiyano, ampon ng Diyos. Okay?
Sapagkat kayo'y mga anak, sinugo ng Diyos ang Espiritu ng kanyang anak. Ang sino yung anak? Jesus Christ. Sa ating saan? Sa ating mga puso na sumisigaw, ano yun? Aba, Ama. Ano yun? Intimacy, closeness. Ibig sabihin nun, ang Diyos ngayon ay siya ang iyong confidence, siya ang iyong assurance, with freedom, with boldness, you come before the Lord as your Father, who art in heaven, with confidence. Ibig sabihin, pag lumalapit ka sa Diyos, alam mo, o Diyos, hindi ka laban sa akin, anak mo ko eh. Ganyan. Pero pag ramdam mo, lumalapit ka sa Diyos, parang laban ka sa akin, ako, ka dyan. Kaya ka makapag-praise mo kanya. Hindi ka. Guilty ka. Inuulit ko. Importante yan. Pag ang Diyos naging yung Ama, ang matututuan mo sa buhay ay confidence. Ano? Anak kita eh, mahal mo ako eh. Sabi nga ng isang politiko na narinig ko, kilala ko siya, anak ko siya eh. Ganyan ang Diyos. Hindi mo pa nga alam yung panalangin, hindi mo pa sinasabi, alam na niya yung kaya, He knows all about you. Your Father. Good news kaya kayo na, good news. Alam ng aking Ama lahat ng kabigatan ko, lahat ng takot ko, lahat ng inatay ko, even lahat ng kasalanan ko. He knows all about you. At mahal ka niya. Kaya ka makapag-pray ka yan, mga siklog ka, my God, my Father. Ayan. Pero pag pumasok ka, pagpasok mo, laban niya takakong Diyos eh. Ingat ka dyan. Baka wala yung espiritu ng pagputok sa'yo. Pwede nga doon matamatang mag-pray. Right? Kasi pakiramdam ng ating enmity, merong hidwaan, merong labanan, para bagang guilty sila, hindi ako tatanggapin ng Diyos. Pag nandiyan si Kristo sa buhay ko, hindi ko nagkasala ka confess. Naintindihin nyo ngayon. Kaya nga, tatawag ka sa Ama dahil iniibig ka niya, alam mo ba, naging puhunan sa iyo ng Diyos para maging anak ka niya. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Kaya nga yung cross, Pag nakakita kayo ng cross, makita niyo ang inyong sarili. Siya yung namatay sa iyo. Kasalanan. Para sa ganon, ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Diyos. Hiramin ko ba, isang translation ba, para patibayin ko yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ng Living Translation, New Living Translation, saying, and remember that the Heavenly Father to whom you pray. So, bali yun ang itong sinabi ng 1 Peter 1:17 tinatawagan, tutungkulan na yan prayer. Na ang buhay ng isang Kristiyano, yung reality ng kanyang buhay, ang Kristiyano ay isang taong nananalangin sa Diyos bilang karelasyon, bilang Ama. Yun, pag sinabi sa akin, ako po hindi ako nag-pray, hindi ka Christian. Hindi po ako nag-pray, hindi ka Christian. Hindi ka rin anak ng Diyos. Hindi mo pag emergency, pag may kailangan ako, pag may problema ako yung nag-pray. Hindi nga ganun ang buhay ng Christian. Ang buhay ng Christian, naturally. Now listen to me. Pakinig kayo sa akin. Ito, testing pa rin sa akin to eh. Naalala ko lang isang niya ito. Where, sabi nga nun, where there is authentic spiritual life, there will also be prayer. Ano ba yun? Okay. Mag-agree kayo sa akin. Gusto nyo malaman kung totoo kayong Kristiyano? Ito yun. Kapag authentic, totoo ang spiritual na buhay, okay, sigurado, ang buhay na yun,
Kahit ang iglesia. Okay? Kahit ang pastor. Kahit ang Kristiyano. Kapag sinabi mo, authentic, legit, ang buhay, Kristiyano, meron mong spiritual life, isang sangkap niyan, isang buhay niyan, ikaw ay nag-pray. Montgomery, hindi ako nagkakamali, siya yung nagsabi ng ganito. Prayer is the Christian's vital breath. It is the Christian's native air. Ang paniniwanag ko doon. Okay. Bakit mo alam na ang tao buhay? Humihinga. Pero pag hindi na huminga, ano yun? Hindi patay. Now, ang prayer sa isang Kristiyano, pagtawag sa Diyos, ay parang hininga. Ay, hindi po niyo ako. Pag hindi siya nag-pray, sa spiritual life. Kaya pag nandun ang Diyos, nandun ang Holy Spirit, ang tulak niyan, yan, Ama. Nagko-quote lang ako ng mga nabasa ko. Ang sabi ni Dean C.J. Vaughan once said, ganito yung sabi niya. Ano matuto kayo? Sabi niya, if I wish, sabi niya, if I wish, kung gusto ko, sabi niya, kung gusto kong malaman ang spiritual na kondisyon ng isang tao, tatanungin ko lamang ang kanyang buhay. Okay. Gusto niyong subukin kung ano ang kalusugang spiritual ng isang tao, tatanungin mo kayo ang kanyang prayer life. Okay. Di ba nangyari sa atin yung baklasan? Di ba? Tatanungin yung pastor. Tatanungin yung pastor. Okay. Kumusta ka na siya sa Diyos? Ayun, okay lang yung kumusta. Pagkamali. Huwag lang mapagkamali. Okay lang. Kumusta buhay mo? Kumusta pamilya mo? Kumusta kalusugan mo? Okay lang mo. Kumusta trabaho mo? Kumusta anak mo? Pero ang Kristiyano, deeper. Ang isang pwedeng magandang tanongin sa Kristiyano, kumusta spiritual life mo? Kumusta ang buhay panalangin mo? Deeper ba yun? Oh yes. Pwede bang buksan natin ang Mark? Mark, pwede bang buksan mo sa Mark? 11 yata. 17 ba? 11, 17. Okay, napakinggan po dito, no? Pakinggan po nyo, okay? Ito, si Jesus to. Okay. Tingnan natin yung kanyang turuan. Nagturo siya at sinabi, hindi ba nasusulat ang aking bahay ay tatawaging bahay panalanginan para sa lahat ng mga bansa. Hindi, ginawa ninyo ito yungib ng mga magnanakaw. Ano yung sinasabi dyan? House of God. House of God. Nung panahon na yon, yung bahay ng Diyos, bisan ang pinag-uusapan, business. Yan. Tingnan ninyo, sa bahay ng Diyos, patungkol sa Panginoon, ang pinakamataas na office ay prayer. Halimbawa, ano yung pinaka-importante kaya hindi itong kamangaral? Pag-preach siya, nag-aaral siya, nag-preach siya, hindi yun ang pinakamataas. Ang pinakamataas, nag-pray ba siya? Then workers, then aktibo kayong activities. Ano ang pinakamainam, pinakasentro, pinakamahalagang pwede nilang gawin? Ang sila ba'y gumawa, magplano? Hindi, mag-pray. Sa bahay ko, ang mga miyembro nagpipray. Yan ang ibig sabihin niya. Sa bahay ko, ang atmosphere,
ang prevailing tone and moods sa bahay ko, ang mga miyembro, ang mga workers, ang pastor, ang mga elders, ay nag-pray. Yan ang halimuyak. Kahit anong gawin natin mag-attend, makinig, mag-aral, mag-Bible study, okay lahat yan. Pero kung di tayo nag-pray, wala tayong pupuntahan. Lahat na activities, planuhin nyo. Gawin yung lahat ang meeting. Gawin yung lahat ang nakabubuti. But once na hindi nyo siya naman ang Diyos, kayo mag-pray. Bakit? Hindi masama yun. But first, ano sabi ng Bible? First of all, 1 Timothy chapter 2, first of all, pray! Isinasama mo sa inyo ang mga paghiling at mga panalangin. First of all, we tend to use prayer as a siyang pinakahuling ginagawa natin. Uusap tayo, tapos dadagdag natin, o sige, pag-pray natin. Ganun tayo. O kaya, pag tayo ay may sakit, may cancer, tinamaan ng problema, nag-collapse tayo, nalungkot tayo, nagka-problema tayo, doon tayo mag-pray. Pero sa Bible, ang prayer. Ayan ang office. Ang bahay ko, bahay what? Hindi lang prayer meeting. Hindi. Prayer meeting. Secret prayer. Pagdating sa tao, kahit maghapon kayong mag-usap, pwede. Pero pag kinakausap mo na ang Diyos, ikaw lang ang hirap noon. That's my point. Dapat ko kilala, huwag kang mag-share na tungkol kay Diyos. Kaya nga doon pwede na tungkol kay Diyos. Pero pag sila'y nag-iisa at kakausapin ng Diyos, alam mo ang sa Diyos. Nasusugat kayo, naiya kayo. Ganun talaga ang test ng spiritual condition ng tao. Kapag siya ay nag-iisa, anong sinasabi niya sa Diyos? Ako bilang manggagawa, ang dami kong pwedeng sabihin sa tao. Kasi marami akong alam, marami akong binabasa ng libro, marami akong ang Bible, pwede akong mag-share, kahit impromptu. Mga talakad ko, kahit pag-preach mo ako ng maghapon, may lalabas dyan. May pondo ko Pero hirap na hirap ako pag nakaluhod ako, isinarado ko yung aking kwarto, magsilid, at kakausapin ko. Parang kung kinakausapin, sarili ko lang. Ay hirap nun. Pag nandun na ako, gusto ko nang lumabas. Bakit? Of all the duties, lahat ng katungkulan ng Kristiyano, lahat ng kanyang katungkulan, wala nang higit na mahalaga sa panalangin. Pero this is the most neglected duty. Ito yung last resort. Ang ginagawa ng iba, wala na tayong magagawa, mag-pray na tayo. Natutuwa ako dahil yung pastor ng CCF, pupunta ng Malacanang, nag-preach kay President Marcos. Napanood mo yun? Okay. Ganda yun, Diba? Hindi ba ang topic niya, kung naalala ko, prayer? Si Presidente Marcos, yung pastor ng CFF ko yun. Okay ba yun? Oh, yes. King daw, ala na nga gawa kay bansa. Kung tayo isipan nyo atin, agyang yung lukluk yan, naglabula-bula rin. Lalabas ang maraming bago. Kahit sino. Ako hindi ako makapolitiko. Pero sinasabi ko sa inyo, hanggat ang tao ay hindi kasama ang Diyos. Nahuhulog sa bangin. Ano, itong gobyerno ngayon? Bakit maganda yung preaching? Mr. President, kailangan tayong tumawag sa Diyos. Parang si Daniel dati, di ba? Parang siya Nabucodonosor, hindi niya alam saan kukuha ng solusyon sa kanyang panaginip. Lahat ng kantador, lahat ng salamanggero, lahat ng marurunong sa kanyang kaharian ay bigo, bibigyan ng solusyon ang kanyang problema. Imagine, Nabucodonosor yun sa Old Testament, King of Kings yun. Talagang may power siya. Lahat nasa kanya ng power. Talagang mighty siya nung panahon na yun. Pero nung binigyan siya ng Diyos ng paniginip, ginulo ng Diyos ng kanyang isip.
Walang makapag-interpret ng kanyang panaginip. Iisa nakapag-interpret. Sino yun? Oh boy, oh boy. Isang tao na nananalangin. Sino yun? Batang si Daniel. Anong sabi ni Daniel? Oh, Nabucodonosor. Walang Diyos sa libutan ito na pwedeng makapagpaliwanag sa iyong panaginip. But there is a God in heaven na siyang naghahayag, mayroong Diyos sa langit na naghahayag ng mga misteryo. Si Lord kasama ang kanyang kasama. Ano yun? Yun ang solusyon. Tao may takot sa Diyos. Tao nagpapakadiri sa Diyos. Tao tumatawag sa Diyos. Kaya yung mga tao, iba nga yan eh. Hindi na bayan ang iniisip, politiko eh. Kahit sino dyan. Kasi mga tao sila. That's why, ang tungkol na. Pero kahit ano man ang sitwasyon mo, tama yung tama yung pastor na nag-preach sa Malacanang eh. Ang topic niya, prayer eh. Sa presidente, dapat mo talagang tinuruan niya gano'n, maliban ng Diyos, samahan ka. Mahuhulog sa bangin ng gobyerno mo. Pasugin ka na sa Tigado eh, hindi lahat ng kakampi mo. Ano magagawa? Anong tao? So, anong kailangan ng gawin? Kailangan niya ang Diyos. Ang mga Pilipino ngayon, ang tindi, di ba? So, walang solusyon sa tao. Sa Diyos meron. Sabi nga ng Bible, ang Diyos ang nag-ahari, ang langit ang nag-ahari. At nagkaroon ng solusyon nung sila, O Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw na naghahayag ng mga hiwaga, ipahayag mo po sa amin kung ano ang kahulugan ng panaginip. Kaya sa kanilang panalangin, sabi sila, Diyos. Di mo siya Nabucodonosor. Kahit hindi tunay yung kanyang pagkakilala ng mga kasya, meron pa ng Diyos ng langit. Yan mo napatunayan na ang Diyos ni Daniel. You see, pag nag-usap tayo tungkol sa politika, alam solusyon. Ano ang solusyon? Ang Diyos. Ang solusyon dyan. Kaya nga tayo nag-pray. Hindi mo ba? So nakikita nyo ngayon kung bakit gaano mahalaga ang prayer. Okay, i-quote ko lang ito. May verse lang para maintindihan nyo lang. At tandaan nyo ito, aklat ng Diyos ito. Bible, Biblos, Scripture, aklat ng Diyos ito. Ang sinasabi dito, mga katotohanan. Kung hinahanap nyo, truth ito. Hindi ako, truth ito. Okay? Kung truth, halimbawa, nandito kayo, hindi kayo interesado sa truth, hindi kayo dito. Ang Bible, truth, katotohanan. Now, ano sinasabi ng Bible? Salita kasi ng Diyos yan. God is a God of truth. Jesus is the truth. The Spirit of God is the Spirit of truth. Your word is truth. 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 Totoo tungkol sa'yo, sa lipunan, sa daigdig, tungkol sa Diyos, tungkol ngayon, sa future, ang Bible, ni-reveal. Ni-reveal ang Bible. Kaya hindi mo nakikita ang Diyos ngayon. Tama, hindi mo nakikita. Pero nare-reveal mo ang kanyang salita. Lord, isa lang patunayan. Gusto kong makilala ang Diyos. Hindi ko pwedeng patunayan sa iyo may Diyos o kung sino ang Diyos. Hindi ko pwedeng ipakita sa iyo. Ang pwede ko lang sabihin sa iyo, thy word is truth. Ba't sinabi yun? Anong sinasabi ng Bible? Ito yung sinasabi ng Bible. Matthew 6:9, Matthew 7:7, Luke 19:1, Acts chapter 2, Romans 12:12. Ano yung mga talatang ito? Yan ay tungkol sa pananangin. Okay? Romans 12:12, Ephesians 6:18, yan ang mga major Philippians 4:6, 1 Thessalonians 5:17, hindi ko na ginasa. Ano yung gusto mong ipaliwanag dito? Kung Christian ka, God wants you to pray.
Kung anak ka, sasabihin niyo sa akin, anong kalooban ng Diyos sa akin? Kristiyano ka ba? God wants you to pray. Na kung hindi mo ginagawa yan, ang taas ng pride mo. Ang taas naman ng pride mo, bossing. Gusto mong sundin ng Diyos, Christian ka. Ano? God wants you to pray. The whole Bible makes that use. Binigay ko sa inyo yung talata kasi yan ang sinasabi ng Bible. Yun. Tignan natin ng ating Panginoon Yesus. Diba? Kaninang umaga, nasa Mexico. Saan ako? Saan ako galing? Nagagaling ko lang sa check-up. Last 2 days, sabi ng doktor ko. Masaya ka ba? Yung mga na-stroke kasi yan, malilimutin yan. Yan ang laging sasabi. Nakalala mo ba? Hindi, kaya masabi ng Mexico, may bakas kasi sa akin. Tagal ko dyan. Di ba, brother? Yes. Ang naghirap ako dyan. Awa ng Diyos. Kaya alam, pinatalsik ako dyan. Hindi ako pinatalsik. Pero, kaya nga, nagpa-flashback minsan. Galing akong Betis. Pinakanta ko kanina sa Betis. Ako kasi gumagawa ng kanta ron sa mga openings. Isa sa pinakanta ko yung Ikaw ang puno. Alam niyo ba yun? Ikaw ang puno. Kami ang mga mananatili ka sa amin at kami sa Kanya. Sa piling mo kami ay sisibulan. Figurative yun. Halimbawa yun. Di ba si Kristo ang puno? Tayong sanga. Anong ibig sabihin nun? Isa tayo. Ang Kristo at ang Kristiyano, iisa sila. Okay? Si Kristo at ang katawan ng Iglesia isa. Ang namin muli ko sabihin kayo, ano ibig sabihin doon? Okay. Ano ginagawa ng puno? Yan ang ginagawa ng at yung bunga ng sanga, hindi galing sa iyo, galing sa puno yun. Okay? Now, si Kristo ba nagpipray? Oh boy. Jesus Christ, to Him prayer is everything. Magugulat kayo kay Kristo. Wala siyang kasalanan. Naintindihan niyo ako? Si Kristo, wala siyang kasalanan. Lagi siya nagpipray. Yes, alam niyo ang pinakikita ni Kristo? May mata sa akin. Para sinasabi ni Kristo, nilikha mo lang ako. Sasambahin kita, itataas kita. Yan ang ibig. To praise, to worship. Kailangan maintindihan mo. Bakit ka tao? Higit sa lahat. Huwag mong mamintisan na dumalaw ka sa daigdig na ito na hindi mo alam kung bakit ka naging tao. Bakit ka nilikha ng Diyos? Dapat alam mo yun. Masaklap yun na mamintisan mo, sa buhay mo na mawala, mag-exit ka sa daigdig na ito na hindi mo man lamang alam kung bakit ka narito sa daigdig. Pero sabihin ko sa iyo kung bakit ka narito. Acts 17:26, 27, 20, alam mo ba kung bakit ka narito? The ultimate reason bakit ka narito. The ultimate, yung pinakasukdulang dahil bakit ka narito. Okay, bakit ako tao? Bakit ako nandito? Bakit ako Kapampangan? Bakit ako Tagalog? Bakit ako English? Bakit ako brown? Bakit ikaw puti? Bakit ako black? Kung dahil na, sabi ng my way, isang dugo natin. Isa ka ng galin natin. Basahin ng Acts chapter 17. Ang pinakadailan kung bakit ka nasa daigdig na ito is to worship your Creator.
And to pray is to worship. Now, ano yung sabihin ng prayer? In prayer, yung muri ng sabihin, it means recognizing, kinikilala mo na merong mataas sa'yo. Ikaw ay isang nilikha. At ikaw ay namamanga sa kanyang kamahalan, sa kanyang karamihan, sa kanyang kadakilan. Remember, God is infinite and you are finite. May gumawa sa'yo. Hindi ka aksidente. Huwag ka magyabang. May gumawa sa'yo. Sino ang gumawa sa'yo? Ang Diyos. Ngayon, bilang pagkilala, anong sabi ng Bible nung si John the Baptist, kilala niya si Cristo? He must increase. I must decrease. That's it. He must increase. Kapag nagpipray ka, kinikilala mo, ask ka, o aking manilikha. Ano pa kaya ngayon? Amo mo siya. Kailangan kita, hindi ba ang sanga, kailangan niya yung puno? Tao lang ako, humihinga ako sa iyo, Panginoon, sa aking kalagayan. You bow down before His majesty. There is this amazing contrast between this majestic God and your tiny self. Bring sa Janeda, ito yung mataas na Diyos, alabok ka lang. Kapag nagpipray ka, kinikilala mo ang Diyos na ito. Dapat siya. Yan ang sinabi ng Jesus Christ. Na sinabi na, ganito kayo mag-pray kapag kayo nag-pray. Our Father, what? Who art in heaven, hallowed be thy name. Huwag ka muna hihingi. Mali yun. Agad-agad, problema yung iniisip mo. Huwag muna yun. Our Father in heaven, how majestic is your name. Our Father in heaven, be exalted, Lord. Hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth. As it is in heaven. Tapos sabi na, give us this day. Doon ka palang hihingi. Hindi mo na kagad-agad hihingi. Hindi mo na gano'n. Hindi ka na. Anong gagawin mo? Recognize, acknowledge that He is God. The eternal, the infinite, the almighty, the sovereign, the majestic, the immutable God. Ikaw, ano ka? Kasi pwede ka bumatay. Humihinga ka lang. Putik. Mahina. Tao. Ang problema. Makasalanan. Yan ka. Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin ng prayer. Ibig sabihin ng prayer, tinataas mo ang Diyos at bumababa ka. So Jesus Christ, nakita nyo, siya ang Panginoon ko, siya ang model ko, siya ang halimbawa ko, siya ang puno, ako ang sanga, siya na walang kasalanan. Bakit siya nag-pray? Sometimes minsan naisip ko, kailangan na mag-pray Jesus Christ. Kung siya kailangan, ako pa kaya? Now, siguro last verse, dahil din time ko. Sa 11:1 ng Luke, Mark, hindi na. So, huling talata muna natin ito mga kapatid. No? Yes. Okay? Siya'y nanalangin sa isang lugar. Siya'y makatapos. Sinabi ng isa sa kanyang mga halaga. Panginoon, turuan kami nanalangin gaya ni Juan. Nagturo sa kanyang mga halaga. Bilang Christian, meron ba bang hihigit dyan na kailangan natin? Kailangan ko ng pera, kailangan ko ng ganito, kailangan ko ng kagalingan, kailangan ko meron ng siya, kailangan ko ng solusyon sa aking problema. My friends, gusto ko sabihin sa inyo, ito yung pinakakailangan mo ipanalangin sa Diyos. Lord, teach me. Teach me to pray. Yes, Lord, to pray. Teach me to pray. Teach. Balo po yung problema ko ngayon. Kaya kumiyasa mag-pray.
Ang prayer ba essential, vital? Yun lang matindi. Kailangan ng prayer, importante. Kaya lang tayo marunong. Nakuha niyo ako, very difficult. Aware sila eh. Very aware sila. Ibig sabihin, meron silang sense, meron silang kamalayan. Ay, ito yung kailangan ko eh. Kita nyo, hindi naman sinabi dyan, Lord, teach us to preach. Teach us to work miracles. Hindi ba sinabi dyan? Lord, turuan mo kami ng mga bagay na ganito. Turuan mo kami mag-evangelize. Pero higit sa lahat, first of all, Diyos ko, turuan mo kami. Teach us to pray. Teach us to know you. Kailangan kasi magdepende tao kay Diyos. Teach us to pray, Lord. Teach us to pray. In church sa inyo, yung kailangan mag-pray. Turuan na yung grade na Paraiso, manalangin na rin mo yung manalangin na rin mo, manalangin yung turuan na mo mag-pray ng mga sipag ka rin. Turuan na mo mag-pray ng lalaki. Turuan mo silang manalangin, mga babae, lalaki, mga kabataan. Turuan mo silang mag-pray. Teach us to pray. Lord, yes. Verses 2. Mayroon akong awareness. Lord, teach me to pray. Please, teach me to pray. Kasi dito ako nahihirapan. Walang marunong manalangin sa amin. Napakahalaga nag-pray. Alam nyo ang gagambalay ng Diablo sa isang Kristiyano. Kaya naman pray para ma-escape prayer. Baya nga, akit in Diyos na mag-bless you. In Diyos kasi mag-bless you. Kailangan panwalang tamo, i-bless na katamo ng Ginoo. Panwalang tamo ito. Pero pwedeng mangyari tanong niya tamo. Hey, kaya ko yung tunaraan ng Ginoo. Natin ako ng buong puso. Natagpuan niyo ako. Natagpuan niyo ako. Please pray. Teach us to pray. Teach us to pray. Now, bakit si Jesus Christ? Ang sinabi yung turuan mo lang, hindi asang manalangin eh. Ano ba? Turuan mo akong magluto. Kung di ka lang marunong magluto, kung gusto ko, kung turuan mo akong magluto, yung marunong magluto. Drive. Turuan mo ako sa math. Kailangan yung magtuturo sa akin magaling sa math. Turuan mo ako dito sa grammar ko. Magaling ka dapat dyan. Now, sa prayer, sino ang marunong dyan? Isa lang. Jesus Christ. Makakapagturo sa atin. Only God can teach us. See? Napakahirap na gawin, katungkulan ng prayer, napaka-importante, yet hindi ako marunong. I must confess. Hindi ako biyasa mag-pray. Ikuha mo po. Natatanong kayo, do you pray? Is God your God? Is God your Father? Do you pray? Sabi mo na mo, Genesis po ng kauling prayer, Lord, yes, Lord. I need ko. Teach me. Pray. Panginoon, hindi po. Panginoon, turuan mo akong pray. Kasi si Rose, ayun yung prayer mo. Teach me to pray. Now, tuturuan mo tayo ng Diyos? Of course. Gusto lang ng Diyos na makilala natin, siya lang ang makapagtuturo sa atin. Hindi super candy ang puyabili. Ayan. Ano yung luto niya? Good. Pero kayo rin, sabihin nyo, just to pray. Salamat sa pagluluto nyo. Ha? Pero, tayong lahat, magpaturo sa Panginoon. Sina Mark, sina Elisa, marami kayong pinaplano mga activities. Good. God bless you, pero higit sa lahat, pray. You pray. Seek the Lord in secret. Pray. Mga nagtatrabaho. Bakit? Kaya tayo mag-pray, paniniwala tayo na i-bless ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang anak, i-bless niya ang church. Who knows? Bibisitahin tayo ng Panginoon sa isang revival. Kaya, ating mga sakit kayo, alam imposible kay Diyos. But you pray. May mga sakit ba? May mga problema ba? Yung posibleng isipin natin? Huwag mo iisipin sa Diyos yan. Demonyo. Pag ang Diyos, binigyan mo ng limitasyon, demonyo yun. Bakit? Anong sabi ng Diyos? For nothing is impossible with God. As you pray. You pray. You pray. Kaya hindi ko alam kung ano mga sitwasyon nyo sa buhay. Pero gusto ko sabihin sa inyo ito. If God is for us,
Who can be against us? Let's pray. Salamat sa iyong salita, Panginoon. Dahil sa iyo, nagkaroon kami ng relasyon sa inyo. Kaya mismo ang siyang hindi nagkait sa inyong sariling anak, nagdusa sa krus ng Kalbaryo para sa aming kasalanan, upang kami lamang ay gawin mong ampon. Dakilang Diyos, saksi po kayo sa kwento ng bawat buhay. Alam po niyo, lahat kami hindi marunong manalangin. Sa lahat ng katungkulan ng Kristiyano minsan, ito yung pinakamahirap. Kaya po, hindi lamang sumisigaw ang mga alagad noon at turuan mo silang manalangin. Ama naming nakaupo sa inyong trono, please, Lord, alam mo itong aming deepest need. Teach us to pray. Teach us to pray. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw ang aming naging guro sa lahat ng ito. Ano man ang aming kanyang circumstances, sitwasyon sa buhay, yung iba siguro ay may mga bigatin, iniisip na problema. May mga bagay, Panginoon, na nagdudulot sa kanila. Kawalang pag-asa. Palayain mo po sila. Katulad ni Daniel. Sa daigdig na ito, maaari wala kaming masilip na solusyon. Pero mayroong isang Diyos sa langit na nag-ahari, na naghahayag ng kanyang himala. Ipuin mo ang iglesia nito. Ipuin mo bawat isa sa amin. Teach us to pray. Lagay mo sa aming puso ang panalangin ito. Na kami rin, Panginoon, ay dumaing sa inyo. Yes, Lord, to pray. Yes, Lord, to pray. Teach us to pray. Yes, Lord, to pray. Pray, Lord, yes, to pray. Teach us to pray. Kaya po salamat, aming Ama. Dahil ikaw mismo ang Diyos na nakikipag-communicate sa tulungan mo rin kayong makipag-communicate sa dahil kung hiwalay kami sa inyo, na kayo magagawa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede natin awiting what a friend we have in Jesus. Listening.